Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abusadong nanunungkulang sa pamaman. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Okay, no, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating mga kababayan na apektado ng bagyong Enteng, no? Ingat. Sabi nga, kapit lang kayo sa ingangay pag-asa. Pag-asa ng buhay at siyempre, wag tayo mawawalan ng pananampalataya, pananalig sa ating poong may kapal, no? Kapag ganitong kagipitan, isa lang ang pwede nating tawagan at hingan ng tulong. Siyempre, yung ating poong may kapal. Shout out mga kababayan sa ating mga buhay na bayani, ang mga overseas Filipino workers. Isang oras tayo sa programang Gulpe de Gulat dito sa Kakampi Online. Nag-umpisa tayo alas 2:15 po ng hapon, no? Medyo napasarap. Ang Chinoy Public Service, pinanonood ko yung programa nila. Maganda yon, no? Yung mga function ng barangay, himayin natin manya yan. Marami tayong ibabalita at marami tayong ikangay pupunahin, marami tayong pagkukwentuhan, marami tayong ibalitaan. Pero bago yan, RB, no? Balita muna tayo para sa lungsod ng Maynila, no? Dito maraming sisiyan. Ito mga balitang Maynila, direktiba na ipinilabas ni Mayor Hani Lacuna sa bagyong Enteng. Nagpalabas si Manila Mayor Hani Lacuna ng direktiba kaugnay ng masamang lagay ng panahon dahil sa bagyong Enteng. Sinabi ni Lacuna na bagamat sinuspindi ng Malacanang ang trabaho sa gobyerno sa National Capital Region sa naganap na alas 8:30 ng umaga, mananatili naman ang skeletal manpower sa mga tanggapan ng Manila City Hall na may kaalaman o may kinalalaman sa pagbibigay ng serbisyo sa panahon ng kalamidad at emergency situation. Ipinauubaya naman ng alkalde sa mga pribadong tanggapan kung magsususpindi sila ng trabaho o hindi. Kaninang alas 8:30 ng umaga, no? Inutos ng alkalde ang suspensyon ng pasok sa lahat ng levels sa parehong pribado at pampublikong paaralan. Pinakilos din ang lahat ng 6 na pinatatakbong ospital sa lungsod, pati na ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office na pinamumunuan ni Arnel Angeles. Gayon din ang Department of Engineering and Public Works sa ilalim ni Engineer Arman Andres at ang Social Welfare Development Office na pinamumunuan ni Rep. Pogoso. Ang Department of Public Service ay inatasan para mag-assist sa MDRRMO at Engineering Office sa clearing ng daan at mga bumabagsak o mga bumagsak na puno at iba pang mga obstruction na maaring magdulot ng baha. Inatasan din na idika sa mga pamilya sa mga lugar na labis din na salanta ng bagyo at dalhin ang mga ito sa ligtas na lugar. Personal naman binisita ni Lacuna ang mga apektadong lugar kabilang na ang mga barangay o barangays na Barangay 101, 128, sa Tondo, gayon din sa Baseco at Isla Puting Bato. Pinayuhan din ng alkalde ang mga residente na tandaan ang emergency hotlines kung saan pwedeng itawag ang mga aksidente. Humingi ng tulong at saklolo upang matiyak ang kanilang kaligtasan maliban sa mga nakatalagang tanggapan sa City Hall man at hingan din ng tulong ang Bureau of Fire Philippines, NCR, Manila City at ang tanggapan ng Manila Police District Director General Arnold Thomas Ibay. Pinayuhan din ang mga residente na maganda sa posibleng brownout dulot ng banayad at malakas na pag-ulan dahil sa tropical depression. Gayun din siyempre yung hangin, no? Hindi nawawala yung hangin, no?
andyan yung siguro dapat maging alerto po ang ating mamamayan, hindi lamang sa lungsod ng Maynila, sa buong kapuluan. Dahil kapag ganito may bagyo, kasama na yung malakas na hangin, sunod po niyan, disgrasya, sakuna. No? Sabi nga po, di bali ang ari-arian na mawala, huwag lang ang buhay. Kasi alam niyo mga kababayan, sa dinulot na perwisyo ni Enteng, no? Kapon, balita po, 6 na po yung namatay at meron pa pong mga nasaktan, no? Sana po, wag na madagdagan yung ganyan pong mga nasawi, no? Dahil nakakalungkot sa kabila ng hirap na dinaranas po dito sa ating bansa sa mga pasakit na dulot ng masasamang epekto ng mga politiko, ayan, apektado pa tayo ng ganitong mga kalamidad. At syempre sina-shoutout ko na rin yung mga reklamo. Kahapon nakatanggap tayo ng reklamo, RB, no? Sa pamamagitan ng online natin sa kakampi, maging yung shoutout natin kabayan na platform sa YouTube, nakakatanggap na rin tayo ng mga complaints tungkol po sa yung mga walang patumanggang pagkakalbo ng bundok, no? Sinisira yung mga puno, pinasasabog yung bundok, binobuldoser. Siguro natungayan niyo po sa ating Facebook na kung saan diyan po sa Binangonan Rizal, diyan po sa Tayuman, Binangonan Rizal, San Carlos Street, no? Siguro maging tanggising na po sa mga kinauukulan. Ang pera po, bayan, madaling maubos. Ang buhay, bayan, mahirap ibalik, no? Kapag yan ang nawala, hindi na maibabalik. Ang kabuhayan, na ibabalik yan. Nabibili, napapalitan. Ang buhay, hindi. No? Gaya nga po yung reklamo ni reklamo po ito ni Mike Flores na Mambog, Binangonan Rizal. Hindi raw siya titigil hanggat hindi raw po napapahinto yan. No, yung mga residente po dyan sa San Carlos Street, Tayuman, Binangonan Rizal, sana magkaisa kayo. No, gawa kayo ng letter, sulat kayo sa gobernador, sulat kayo sa mayor, dumaan kayo sa chairman para umasi sa inyo, tapos sa DNR. Kunan nyo na litrato yung mga apektado na lugar, gaya ng pagbuhos ng putik sa inyong community, no? Na pwede pong maging sanhi na sakuna, buhay ang kapalit, at may masaktan, pati ari-arian, masira. Kaya kung sino man po ang gobernador ng Rizal, Binangonan Rizal, baka naman po pwede niyo pong puntahan yan San Carlos Street, Tayuman, Barangay Tayuman, no? San Carlos, Binangonan Rizal. Baka pwede niyo naman pong puntahan. Huwag niyo nang hintayin, mag-viral pa kayo bago kayo kumilos, no? Kung saan nakikita yung pag-bulldozer, tagiba, no? Pagsira sa mga bundok, tatayuan ng subdivision. Sigurado po, bayan ko, meron pong magandang kasunduan yan. At meron din pong maperang usapan dyan. No? Mabawa tayong usapan, maperang usapan, maayos na kasunduan. Kaya kung sino man, alam ko, Inyares yan eh. Gobernador Inyares ang ng Rizal, hindi ba? Baka naman po nakikinig ang butihing gobernador ng Rizal. No? Baka i-aksyonan naman po ang reklamo ng mga taga-Mambog. Diyan po sa Barangay Tayuman, San Carlos, Binangonan Rizal. Chairman, gising. Maging yung mga mayor. Huwag nyo nang hayaan na lumutang ang pangalan nyo para kayo sumikat sa Facebook. No? Baka magaya kayo dyan sa Chocolate Hills. Di ba, tinayuan na swimming pool. Pagkatapos na may magreklamo, doon nagturuan, hindi po ba? Wag nyo nang hintayin na mag-viral. No? Aksyon at aksyon. Kanina, singit ko lamang po. Natutuwa ako sa programa ni Chinoy Public Service, tsaka ni Mamte, tsaka ni Carlos Chung, no? Tungkol po rin sa mga function ng barangay. Totoo po, no? Malaki ang role ng barangay kapag ganito may bagyo. Kapag ganito may kalamidad. Ano sila, frontliner?
sila muna ang a-assist. No, hindi sila yung tatakbo para umiwas sa kanilang serbisyo at trabaho bilang opisyal ng barangay. Marami niyan. No, marami po niyan, hindi naman lahat. Minsan po bayan kapag nagkakaroon ng sakuna, nauna pa silang tumakbo. No? Nauna pa silang umiwas. Nauna pa silang lumigtas o iligtas ang kanilang sarili bago nila iligtas yung mga taong pinaglilingkuran nila, pinagseserbisyo nila, pinagkunan nila ng boto. No? Ito po, no, isingit ko po itong programa kanina ni Ma'am Pe at ni Carlos Chong tungkol po rito sa function ng barangay. Kasi yung pinag-uusapan nila tungkol po sa drugs Di ba? Ngayon po bayan, malaki rin po ang role ng barangay official dyan, kagawad, chairman, tanod, ST. Hindi sila palamuti sa barangay. Sila yung number 1 chismoso sa barangay. Sila yung number 1 marites sa barangay. Sabi nga nung nabubuhay, ito si Chairman Dino, no? Naging sekretary ng barangay, ito naging chair to ng barangay person ng DILG, kung di ako nagkakamali, para sa barangay. Sabi niya, na nakausap namin dito sa Manila Hotel, kasama ang grupo ng Manila City Reporters Association, tungkol po sa usapin ng droga. Ang droga bayan, ang unang chismoso dyan, mga chairman at kagawad, kalokohan, katarantaduan, kagaguan na hindi nila malaman, sa kanilang barangay may adik. No, kalokohan yun. Kapag mayroon po nagsabing sa kanila, yung kanilang barangay is drug-free, katarantaduan po yun. No? Kalokohan po yun. Dahil dito po bayan, may kasabihan, bawat kain ng prutas o gulay may bulok, no? Kaya imposibleng walang bulok sa isang barangay, no? Sabi nga ni Chairman Dino ng Barangay Affairs, no? Martin Dino, siguro sumalangit awan kaluluwa niya, napapag-usapan pa natin dahil mismo yung siya nagsabi, ultimo yung away mag-asawa, kabit ng mag-asawa, nawawalang kaldero, ang number 1 chismoso, mga kapitan ng barangay at kagawad. Sila kagad na nakakaalam, sila kagad ang pangunahing kumaawat kung may gulo. Kaya kalokohan yung sinasabi nilang drug-free, no, ang isang barangay. Malaki ang role ng barangay pagdating sa droga, no? Sila ay nakikipag-ugnayan sa mga interagency ng gobyerno, lalo na sa mga ahensya ng tumutuon sa usapin ng droga. Sa mga taong gumagamit ng droga, nagsusuko, gustong sumuko, gustong magpagamot, sa barangay po lalapit yan. No? Kaya malaki function ng barangay. Meron tinatawag na sa keeping, isinesave yung tao na adik, basta voluntary siya susuko, magpapagamot, okay po yon. Ang uma-assiste, barangay. No? Kapag halimbawa, di ba nauso yung tokhang panahon ni Duterte? Sila rin yung nag-a-advise sa mga adik doon sa kanilang barangay. Sasabihan nila, oy, sumuko ka na bago ka makatok. Di ba? Kasi ang uso nung kapag pinatok ka, bigla ka mawawala di ba? Samantala yung palang tok, kakatok sa bahay mo, ang magbibigay ng impormasyon doon sa mga pulis, nakakatok, barangay. Si kapitan, si kagawad. Kakatok sa barangay mo, kung adik ka, papupuntahin ka sa presinto, isusurrender mo yung sarili mo. No, a-assistihan ka ng barangay. Maganda po 'yon. 'Yun ang function ng barangay. Pagdating naman sa peace and order situation, ganun din. Mga nawawala, ninanakaw, nagnanakaw, may hold up, may krimen, etc. Barangay pa rin. No, peace and order situation, may tanod. Kaya nga po may tanod sa barangay mag-uumpisa sila magtanod ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Meron naman pong barangay, umpisa na alas 8 ng umaga
hanggang alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Routine, no? Ito po yung function ng barangay, peace and order. Nag-aaway, pagkakasunduin, pag-uusapin. Kaya nga po meron tinatawag na lupon tagapamayapa. Para hindi na pumunta sa husgado, doon pa lamang tinatapos na ng barangay ang usapin sigalot ng kanyang mga kabarangay. Ano pa? Bukod sa peace and order, narinig ko yung sunog. Totoo po yun. Dapat ng barangay, mayroon pong nakaredy na drum sa kanilang mga barangay, sa sulok-sulok, sa bawat daanan. Lalo na kung halimbawa ang barangay mo, rurals, no, squatter. Dapat kapag mayroon kang mga drum na puno ng tubig, tatakpan nyo rin, no? Baka lagyan naman po, magkaroon naman po ng lamok yan na may dalang dengue, sakit pa. Ang drum na may takip, bayan, yan po yung pangunahin na pwedeng kunan ng tubig kapag may sunog. No? Kapag may sunog, meron ka nakaimbak na tubig. Merong project na ganyan, no? Kapag gusto gumawa ng pera ng barangay, magaganda idea nila eh. Yung fire prevention na sinasabi nga, meron silang mga fire extinguisher. Dapat yung mga barangay, tanod, kagawad, si chairman, etc., maging community. Tinuturuan nila kung paano gumamit ng fire extinguisher. Meron po niyan. Minsan, pinipindot-pindot na, ayaw pang lumabas yung yung laman ng fire extinguisher. Yung pala, hindi tinanggal yung yung lock. Meron kasing yan, parang nakalock na alambre. Uhugutin mo yun bago mo itutok yung pinaka-hose. Doon naman lalabas yung chemical, pamatay ng apoy o pamatay ng sunog. Dalawang klase po yan. Meron pong tinatawag na pangkuryente. Ang chemical, no? May pang-apoy, may pang-gasolina. Meron po. Kailangan maalam ang mga barangay sa ganyan po mga pamamaraan ng pagpatay na sunog. May mga tinatawag pong drill. No? Ano pa? Fire drill. Paano mo liligtas ang isang biktima na sunog na nasa loob ng apartment o bahay? Paano mo siya liligtas? O paano siya makakaligtas? Anong turo ng barangay? Yan po yung mga function. Kasi narinig ko kanina yung pinag-uusapan nila Mampe tsaka ni Carlos Chung, no? Maganda po yung kanilang tinatakel. Lalo ngayon, bayan. Bagyo. Ano ang trabaho ng barangay kapag bagyo? Si chairman ba, si kagawad ba, si tanod ba, namamaluktot sa bahay niya, natutulog, masarap dahil may bagyo, malamig. O dapat visible, si chairman, si kagawad, si tanod sa kanilang barangay kapag ganito may bagyo. Hindi ba? Siyempre, hindi ko yung lugar maayos. No? Parang subdivision, hindi nalulutang si chairman, si kagawad, si tanod. Kailangan nandoon pa rin sila. Paano kung halimbawa ang barangay, kagaya po sa Tondo, dikit-dikit. Andyan ang Parola, andyan ang Baseco, andyan ang Hapilan, andyan ang Smoky Mountain. Andyan, dikit-dikit. Dapat ba si chairman, si kagawad, natutulog, nagpapalaki ng, alam niyo na, o nagpapatigas ng katawan dahil malamig? Hindi. Dapat visible si chairman, si kagawad, si tanod. Walang araw, walang gabi, kailangan kita ang mga barangay official. Lalo po kailan lang, nagkasunog. Ano po ginagawa ni chairman? Ano ginagawa ni kagawad? Una pa ba silang tumatakbo, nililigtas ang kanilang mga gamit, nililigtas nila yung kanilang mga ari-arian, o pagsilbihan yung mga nasusunugan na kanilang mga residente at nasa sakupan. Dapat alam nila yon. Ito nga po, binalita ko kanina, mula sa Balitang Maynila. Dapat, kapag nagkakaroon ng sakuna, alam nyo kagad yung hotline na tatawagan nyo. Alam nyo yung bumbero, alam nyo yung pulis, alam nyo yung mga kagawaran, tanggapan, na pwede niyang tawagan at tingnan ng tulong. No? Dapat doon maalam kayo. Hindi pwede yung
Hinihintay nyo na lang, honoraria. Kaya nga, sabi nga ni Carlos Chung, yung pong isang organisasyon ng mga Chinese, nagbibigay ng mga relief goods, bigas, dilata, etc. Dito po yan, sa may Tondo, no? Meron po rito yan, sa may Moriones. Alam ko po yun eh. Meron chapel dyan yung mga Chinese, no? Ngayon, kapag ganito may kalamidad, nagbibigay sila ng mga relief goods. Tama yung sinasabi ni Mampi kanina, dapat hindi na dumadaan sa barangay. Totoo po yun, hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Minsan po kung sino yung hindi biktima, siya pa yung binibigyan ng relief goods eh. Minsan napupuno yung bahay ni chairman, kagawad eh. Yung simple nga pagbibigay ng gulay. Gulay na lang, bayan ko. Hindi nakakarating doon sa mga taong dapat bigyan. Mas marami kay kagawad, mas marami kay chairman, pinipili yung binibigyan. Lalo na to relief goods na to. Magbibigay, sabi ni Carlos nagbibigay daw po ng ticket. Ang ticket ibinibigay kay chairman. Dito po si chairman, siyempre hindi niya bibigay yung kanyang hindi imbutante niya, no? Siyempre unang bibigyan niya kamag-anak niya. O bibigyan niya yung mga kagawad niya. Ang gagawin naman ni kagawad, bibigay niya sa pamilya niya, sa kamag-anak niya, kaibigan niya, na butante niya. Ayan, bayang ko. Minsan ganun po yung customary ng ilang mga talongges na opisyal ng barangay. Kaya minsan, sabi nga po, yung pagbibigay ng ganito gaya, lalabas na naman po. Mag-uuna na ako. No, tungkol dito sa usapin ng barangay. Eto, nanalasa, maraming naging biktima, maraming nasirang ari-arian. Eto po, bayang ko, mauuna na ako, bagamat wala pa. Sigurado, maglalabas ng calamity fund ang gobyerno. Calamity, bayang ko, pag sinabing calamity, binagyo, tinangay yung bubong ng hangin, nasira yung mga gamit, yung ari-arian, sigurado po bayang ko, maglalabas ng calamity fund ang gobyerno. Ibababa yan sa local government na para na siyang manguna sa pagbibigay nitong mga calamity fund para sa mga apektadong lugar. Magsasubmit. Kahit hindi po nasiraan ng bahay yan, si chairman, si kagawad, magsasubmit yan, no, ng kanilang mga proposal. Magagawa sila ng report, isasubmit nila kay chairman. Chairman, tinangay yung bubong namin, walang bubong yung bahay namin. Calamity fund. At hindi na disgrasya yung bahay. Calamity fund. Yan po yung customary po ng ilang buhaya mga opisyal ng barangay. No, kung sino yung hindi na apektado, hindi na siraan ng bahay, hindi na wasak ang bahay, sila yung unang-una na kumukuha at humingi ng calamity fund. May budget po yan, ha, bayang ko, ha. Mampe, Carlos, baka mamaya hindi nyo alam. Ang barangay may budget po na calamity fund. Ha? Sigurado, madudurobo yan. Sana po yung calamity fund na yan, pumunta talaga sa dapat puntahan. No? Yung calamity fund na yan. Kasi, kapag pinag-usapan mo yung barangay, malawak. Hindi na sa sulog yan. Hindi na sa peace and order yan. Hindi lamang sa etc. Malawak. Kaya dapat ang opisyal ng barangay, intindido, tapat, may puso, may kaluluwa, may apdo. Kapag walang ganyan, nako, kawawa barangay niya. Ay, nako, bayan ko. Medyo, lista tayo ng konti. Pag-usapan naman natin. Ito pong usapin. Muna, nagulo ang lungsod ng Maynila. Ito, ewan ko ba, no? Ito kasi si Anthony Taberna, tsaka yung kanya si Jerry Baha, napulutan ang usapin dito sa Maynila. No? Na kung saan, ay sa wento nila. Alam niyo po yung wento ba yan? Minsan, kahit walang wenta, magandang pakinggan. Yung walang wenta, nagkakaroon ng kwenta. May masabi lang.
Eto po, no, bayan, no, maraming pumuna kay Mayor Lacuna. No? Bakit daw po delay na yung announcement, no, sa pagpapaliban ng klase, pagpupuspon, na kung saan nananalasa ang bagyong Enteng. Hindi para dumideklara ng pagsuspindi ng klase. Medyo i-correct natin ang konti po yun, bayan. Alam niyo po, politikahan dito sa Maynila. Kapag ako, wala akong pakialam kahit sino manalo sa kanila. Di ba? Basta tayo, nasa online tayo, nasa media tayo, nasa mainstream tayo, sinasabi natin ang katotohanan. No? Hindi tayo kakainin ng politika. Bumoboto ako, yung totoo. Pero kapag ang kandidato, politiko, gago, magnanakaw, siraulo, hindi binoboto yun. No? Pero nasa tao yun, yung pagboto nila. Hindi tayo nagsusulsol. Hindi tayo kagaya ng chairman at kagawan. Naghanap ng bidding. Alam niyo po yung bidding. O, patatawag yan ng mga opisyal ng mga kandidato, tatakbo. Si chairman, bibigyan ng 20,000. Si gagawad, bibigyan ng 5,000. Walang kasiyahan yun. May tatawag na naman pong politiko. Si chairman, bibigyan ng 10,000. Si kagawad, bibigyan ng 3,000. Si tanod, bibigyan ng 1,000, 2,000, etc. Ngayon, bayan ko, no? Bidding po nangyayari. Kung sino malaki ang bigay, siya ibubulong nila para iboto. Kaya nga pinananawagan natin sa pamamagitan dito sa Kakampi Online, sa Gulpe de Gulat. Tayong boboto, may sarili tayong utak. May sarili tayong pamamaraan. Aralin natin yung iboboto natin. Kung inakalaan natin, kahit walang pera, basta maganda ang kanyang gagawin, maganda yung kanyang yung kanyang karakter, maganda yung kanyang hindi siya kakainin ng sistema, boboto ko yun. Wala akong pakialam doon sa 10,000, 5,000, o kaya kunin ko 5,000, kunin ko 10,000, kunin ko 5,000 at 3,000. Pero hindi ko siya boboto. Bakit? Binibili mo na yung boto ko Hindi ba? Tumanggap ako ako si chairman. Binigyan ako ng 20,000 piso. Binigyan ako 10,000 piso. Binigyan ako 5,000 piso. Iboboto mo yon? Gago ka kapag binoto mo yon. Kasi aralin mo yung kandidato. Hindi ko mo binigyan ka ng pera, paano babalik yung pera ang binigay sa'yo? Isang gago naman siguro yung kandidato na magbibigay siya ng 20,000 piso, 10,000 piso, 5,000 piso, 3,000 piso, na hindi babawi. Ano ka? Nahihilo? Babawiin yun. Hindi ba? Ikaw man, negosyante ka. Nagtitinda ka ng damit. Di ba? Kapag yan yung damit na yon, ibinenta mo, siyempre tutubuan mo. Di ba? Magpapatubo ka. Ganon po yun. Hindi ka mo binigyan ka ng pera, iboboto mo. Sasabihin ko na, sira ulo mo. Kasi yun yung yun yung pamamaraan mo. Naakbayan ka. Kinumpare ka, naging kumpare mo, kinumari mo, etc. Kahit corrupt, iboboto mo. Anyway, balikan po natin. Ito sinasabi natin sa tamang pagboto. Itong nangyari po sa Lungsod ng Maynila, na kung saan napulutan ng Maynila. Ito raw si Isko. Si Isko, kaibigan naman po natin yan. Actually, kumpare rin natin yan Kami mga taga-Tondo, taga-Maynila, palasak na po kami sa mga politiko, nakakasalamuhan namin, nakakakwentuhan namin, nakakabiruan namin. Katulad po ng inyong lingkod. Siyempre, reporter tayo Di ba? Hindi naman tayo, ano ba tawag dito? Yung patay buhay na reporter, hindi po Tayo, nakakasalamuhan natin, matataas na opisyal ng gobyerno. Nagiging kaibigan, nagiging kumpare. Nagiging kumare. Ako po, ganun po May kumare, may kumpare, ganun, mga politiko. Pero sistema, hindi ako kinakain. So, pag-usapan natin, hindi naman ito pambanat kay Isko.
No? Kasi naging mayor naman siya ng Maynila eh. Siguro alam niya yung trabaho ng isang mayor. No? Kasi napulutan ito ni Jerry Baha tsaka ni Anthony Taberna. Ito si Anthony Taberna, pinsan ng kumpare ko. May shoutout kay paring Eddie Victoriano, Taberna po yan. Ngayon, mga taga-Tondo yan, dati taga-Tondo. Ngayon, pero si paring Eddie, taga-Tondo, hanggang ngayon taga-Tondo. At kaibigan kong matalik, itong si paring Ed Victoriano. Ngayon, Taberna yan. So, napulutan itong si Maynila. No, alam niyo naman po pag gusto mong manggatong gusto mong laruin, gusto mong bateryahin, gano'n no. Ito raw si Isko, nagmamaneho. Ayon sa kwento ng dalawa, ni Baha, Taberna, kasagsagan daw ng lakas ng ulan. Alas 2 yata yun, o alas 3 ng madaling araw. No? Bakit daw hindi pa nagdideklara, no, ang lungsod ng Maynila para ipagpaliban ang klase ng eskwela? No? Ang sinasabi naman po ng dalawa ni Taberna at Baha, ang talaga announcement para ipagpaliban, isuspindi ang klase, kundi alas 4 ng umaga, no, alas 5 ng umaga. Ganun po yung suspindi ng klase kasi pinakikiramdaman din po nila. No? Kung magsususpindi sila, nakalakasan ng ulan, no, na alas 3. Tapos pagdating ng alas 5 ng umaga, biglang wala na si ulan. Di ang gagawin po, magagalit naman po yung mga estudyante. Sasabihin ng estudyante, ito namang City of Manila, wala namang bagyo, wala namang ulan. Ang init-init, nagsuspindi ng klase. Di ba? Ganon din po yung mga ganon din yung mga ibang lungsod di ba? Tinitignan mo nila yung sitwasyon. Kung dapat sila magsuspindi ng klase. Kay Isko, iba yung sinabi bakit daw hindi pa nagsususpindi ng klase? Ibig sabihin, kasi may usaping politika rito sa Maynila May gasgasan, no? Meron pong banggaan, dating mag-ate, dating nagtuturing ng magkapatid, ayun. Nagkakaroon po ng sigalutan. Sa bagay, sa politika, bayan walang magkakamag-anak dyan Walang magkapatid, walang magtatay, walang magnanay. Kapag kinain po na sistema yan, no? Dulo niyan away. Gaya po ngayon, sa Maynila. Ang daming tatakbong mayor dito, ang bayan. Ito daw nagkakamali. Itong si Harry Angkin. No? Tapos itong taga Sampaloc, natatakbo na isang congressman na namimigay ng mga imported na dilata. No? Tapos, Harry Angkin, si Naida Angkin, no? Sabi ko, Harry Angkin, si Naida Angkin. Tapos, itong si JP yata yan. Yung namimigay ng dilata, congressman. Tapos, si Isko. Tapos, si Hani. Yung iba, huwag na natin banggitin. Si Michael Say. 5 yung tatakbo. 6 pa yata Iba isa, never heard na pero, kung mapapansin niyo mga kaibigan, ang sabong nasa dalawa Naki Hani tsaka Naki Isko no? Kasi siyempre, incumbent tong si Hani. No? Incumbent to, lalaban to. Sa aming ang pakikipagtalakayan sa kanya, hindi siya atras. Kung nga naman, nakaupo ka, atras ka. Hindi ba? Tapos gusto yata nung ang tatakbo, gagawin nila siyang vice mayor. Isang insulto naman po yun para kay Hani. No? Isipin mo, mayor ka pa, tatakbin ka na lang vice mayor. Pero ayun lang man sa 7. Ngayon, talakasan ng ulan, bumaterya si Isko. Ayon doon sa dalawa, si Baha at kay Taberna. Bumaterya si Isko. Ano ba itong City of Manila? Hindi pa nag-a-announce ng suspension ng klase. Ganyan napakalakas ng ulan.
No, sabi ko nga po bayan, minsan po yung ulan, malakas ngayon, mamaya wala na. Di ba? Walang bagyo, oh, walang habagat, busang ulan, baha. Baha. Oh, so mangyayari, papasok yung mga bata. Walang suspension dahil wala nga pong habagat eh. Wala nga bagyo eh. Umulan, baha. So walang announcement na suspendido klase. Yung mga batang maliliit, lulusong sa baha, mababasa, magkakasakit, magagalit yung mga nanay at lola at lolo. Bakit may sinuspindi klase? Tinalakas sa ulan, baha. Wala nga pong walang announcement eh. Hindi malaman, walang bagyo, walang habagat, basta umulan, bumaha, gano'n. So, hindi mo sinuspindi yung klase, magagalit. No? Ganun po yung sitwasyon ng mga mayor. Hindi kagad sila nakakapag-suspende ng klase. Dahil wala silang susulingan. Gumawa ka ng tama, mali. Gumawa ka ng mali, mali pa rin. Eto po, binaterya ni Isko si Ali. Bakit daw hindi pa nagsususpende ng klase? Kalakasan ng ulan. Dito yata sa Maynila po, mahina pa ulan eh. Kung mo pala to si Isko, no, ayon po doon sa nag-text kay Isko, na Hani ang pangalan, ang tanong daw po nung Hani kay Isko, saan ka ba, malakas ba ang ulan dyan sa BGC? Iba po yung BGC. Bintik puro mayayaman nakatira ron. Di ba? Tagig yan eh. Mayayaman. Dumalakas ang ulan, sa Maynila, wala. Bakit ka magsususpindi ng klase? So ngayon ba yan? Nagsuspindi naman eh. Nagsuspindi naman. Ayon doon, sa palagay ng City of Manila at may announcement ng Malacanang bayan. May announcement. Ngayon, yung iba po, ang announcement may mali pa rin. Dapat ito malaman ng mga kababayan natin. Ang nakalagay po, sa unang ipinalabas na announcement ng Malacanang, public lang. Ang walang pasok. Yung private, alas 10 na nila inilabas yon. So matotal, lahat ng lungsod susunod po doon sa announcement ng Malacanang. Nagpospon po ng klase, hindi lang Maynila sa public. Pero dalawa pala yon, private and public, dapat walang pasok. Nauna pong inilabas public. So ang ginawa po ng lokal na pamahalaan, pinospon nila pasok ng public. Yung private may pasok. Tapos saka kumabig ng alas 10 nang walang pasok. O saan ang galit? Nagalit ba sa Malacanang? Hindi. Nagalit po doon sa mga mayor na nag-announce na suspindi ang klase para sa mga public. Naintindihan po natin sa mga pampublikong eskwelahan. Yung private nakapasok, magagalit po yun. Yung pala ang mali, ang Malacanang. Para naging malinaw po sa lahat. No? Alam niyo, bakbakan talaga ng politika rito sa Maynila. Medyo masalimuot. Parang naglalaban, parang laban ng kaagad ng presidente. No? Dito kasi, pag mayor ka, parang little president. Pag mayor ka ng Maynila, kaya marami nag-aambisyon ditong maging mayor. Kita niyo po, kung sino-sino pinatatakbo rito, pati si Pacquiao. No, si Pacquiao, si Aimee. Bagay, hindi pa natin malalaman. No? Hanggang hindi pa nagpa-file na Certificate of Candidacy. Filean na ngayon no? Filing na po yata ang October, September, no? October yata, filing na, malalaman muna kung sino yung mga tatakbong mayor, congressman. Dito man sa Tondo, maganda labanan dito. Parami yan ng pera. No, parami yan ng pera. Yung isa, mukhang may pabrika ng pera. Talagang sinusubuan ng kwarta yung mga opisyal ng barangay dito. Nakaraan, nagpa-swimming No? Yung makakalaban ng incumbent na congressman. Ang daming pera nun. Kaya itong mga kagawat, si Kupitan, ayan, busog na busog, busog. May pera na, may kain na, may sukli pa. Dito sa Maynila yan, dito sa Tondo, bayan, no? Kasi yung isang tatakbong congressman, bayan, mukhang may pabrika ng pera no? Hindi makaporme yung incumbent na congressman
Kayang tapatan yung ano niya, pera niya eh. Kaya itong mga kapitan at kagawad na mukhang pera, ayun, alam naman natin kung sino na iboboto nun. Ang pakiusap lang natin, ako'y taga-Tondo, taga-Maynila, bumoto kayo ng tama. Iboto niyo yung inaakala niyong makakatulong. No? Para sa inyo, huwag kayo pasulsul kay kapitan tsaka kay kagawad. Kasi si kapitan bayad na yan eh. Kaya kada patawag ng mga politikong tatakbo dyan, may bayad si chairman. Nakaraan, 20,000. Oh. Yung mga agawad, tigli 5,000. Pinaengka pa sa sa sikat na restaurant. Kumain na, may sukli pa. Kaya tuwan-tuwa si mga agawad at si kapitan eh. Wala pang isang linggo, nagpatawag na naman. Busog-busog sila sa pera. Ngayon, sinasabi ko po sa mga botante, huwag kayong pasulsul kay chairman. Huwag kayong pasulsul kay kagawad. Dahil, mga kaibigan, ako hindi ko na-share itong natin, nalibang ako. Dahil, mga kaibigan, si chairman at si kapitan, alam na po nila kung sino yung kanilang dadalhin at iboboto. No? Ang iboboto nila at dadalhin, sigurado na po, mga kaibigan, yung talagang nangako sa kanila. Yung nagbigay na sa kanila ng pera. No? Ito na po yung kanilang sure na iboboto at ipakikiusap sa tao. No? Ngayon, medyo parang nagloko yung internet ko dito. No? Tingnan natin kung ma-share natin. Kung di natin ma-share, panoorin nyo na lamang po yung replay. No? Ngayon, itong pag-usapan naman po natin, si Enteng, after ng Karina, nanalasa, no? Wala pang isang buwan eh, si Karina. Sobra po yung nangyaring dilubyo sa ating bansa, no? Na kung saan sinasabi niya, hindi ko mailabas yung Ayun. Kasi share natin, medyo late na po ako mag-share ngayon, no? Ito pong nangyayari at nagaganap po rito sa ating sa ating bansa. Magtatanong tayo sa national government, magtatanong tayo sa DPWH, magtatanong tayo sa mga sangay ng gobyerno. Partikular kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Ano na ba nangyari? Ano na ba nangyari doon sa 255 billion, no? Na sinasabi po ni Bongbong Marcos ng kanyang SONA na ang ating bansa may pamamaraan na para tayo hindi bahain o umapaw tayo sa baha. Sa SONA niya sinabi yun, mga kaibigan, no? Ang kanyang gastos, ang kanyang pondo na inilaan para sa flood control. Huwag kayong malulula, mga kaibigan, mga kabayan, mga katoto, mga ka-shoutout, mga kakumpare, mga kakumare, at mga kakosa. Ito po. 255 billion, mga igan, ang kanyang proyekto para sa flood control. Na kung saan may 5,500 na nakalaan para sa nasabing project. Ulitin ko ba yan, no? 255 billion pesos. Kalaking pera yan. Kalaking kwarta po yan. Ngayon, nung nanalasa si Karina, buong Metro Manila, binaha. Binaha. Ang tanong, mga kababayan, nasan yung 255 billion na pondo po para sa flood control? Yun ang tanong natin. Nasaan po yung budget na yon? Hindi nagkaroon ng investigasyon ng bayan.
255 billion sa 5,500 na flood control. Saan napunta? Okay na po. Given na tayo. Baka hindi natapos. Isang buwan na lumipas kay Karina. Eto si Enteng. Dumating. Nambutingting. Nanira. Nanalasa sa bansa. Andun na naman po yung problema natin. Flood control. Na ginastusan ng 255 billion. Saan napunta? Yung mga dating hindi binaha. Lalo na yung parteng Antipolo. Lumubog. Yung Marikina, lumubog. Quezon City, lumubog. Espanya, Manila, Sampaloc, lubog. At iba pa mga lugar sa bansa, lubog. Nasaan si 255 billion? Saan na napunta? Anyari. Tayo kumakatok kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba yung sona mo? Wento na walang wenta? Kanino ba problema? O baka sasabihin, nasa tao. Ano man tibay ng flood control na pinondohan ng 255 billion, baliwala rin kung ang tao walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Di ba? Ganon eh. Kung saan ka na lang magtatapon ng basura, ang plastic, hindi nalulusaw, hindi nasisira. Pag pumasok niya sa imbornal, lalo na yung mga katulad ni Re, nalalagyan ng tubig na inuminan, kapag tinapon mo yan, pumasok sa imbornal, magbabara yan. Dulot niyang baha. Pwede ba yung 255 billion ilagay po talaga sa tamang direksyon ng pagpupundot, pag-budget para mapigil, masawata ang mga pasaway na nagtatapon ng basura sa mga bawal tapunan? Ito na naman tayo. Sa barangay na naman tayo pupunta. Di ba? May programa dyan eh. Nabubulo at hindi nabubulo. Si Kapitan, si Kagawad, magpapatawag ng meeting. Usap-usapan tayo, segregation ng basura. Nabubulok at hindi nabubulok. May seminar, makikinig, pero natutulog. O, sa palagay natin, hindi natutulog, nakikinig. Ang tanong, yung bang pinag-aralan, pinag-seminaran, gagawin para maging maalam ang kanilang mga kabarangay pagdating ng segregation sa basura? Wala, hindi ba? Wala. Kasi hindi pagkakapirahan eh. Di ba? Bira lamang po, hindi naman lahat. May kilala akong mga opisyal ng barangay, talagang very active po pagdating po sa kanilang mga nasasakupan. Handa silang gumastos, handa silang ituro ang lahat ng nalalaman nila para po sa kapakanan ng kanilang barangay. Pero paano yung iba? Kasi bayan, kung sa 10 na barangay, nagpapanksyon tungkol sa segregation ng basura. Ang tanong po natin, mga kaibigan, yun naman barangay, hindi nagpa-participate. Ang utak nun, utak pera. Di damay din yung limang barangay na nagpapatupad ng tama para sa kanyang barangay. Kasi ang dadaanan ng tubig, isang imbornal eh. Ito ba kostumbre, no? Shout out kay na nanonood sa atin. Paumanin, no? Ngayon ako nag-share. Kay Ma'am Claire Cupa sa Sinto is watching na nanonood sa atin. Pwede kayo makihalo, sa tinatalakay ko. Meron pa akong 10 minuto para humalo kayo sa ating pinag-uusapan. Ngayon,
Kapag segregation kasi, mauobliga si chairman na tsaka si kagawad na magtrabaho eh. Sanay sila sa wentuhan na walang wenta. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Sabi nga, kaya lang natin tinatagal to, itong nangyari pong baha. Kasi lumutang po, bamaha ng basura. Puro basura ang lumutang. Ito hindi dahil lang sa isang chairman na pinupunan natin, pangkalahatan to. Sa buong Pilipinas, may kapitan, may kapitan ng barangay. No? Yung simple nga po, bakit po naglutangan ng basura sa baha? Ayan. Good afternoon, Sir Jun. Sir, sabi ni Claire Copa sa Sinton. Uy, shout out nga pala, birthday ni Nanay Sisang. No? Nanay Sisa. Ayan. Happy birthday, Nanay Sisa. Ang buting ina ni Dr. Martin at Nancy Villanueva. Birthday ngayon, narinig ko, sinoutout ni Igan doon sa programa nila sa TV. Birthday ni Nanay Sisa ngayon, 90 years old na yata. Butihing ina ni Director Martin ng Andres Bonifacio Medical Center. Ayan. Tsaka ni Ma'am Nancy. Birthday po ni Nanay Sisa. Ngayon, ito pinag-uusapan natin, basura naglutangan. Bayan. Siyempre, nagbareng, Bernal, di ba? Before bayan ko, bago pumasok po tag-ulan o rainy season, naglalabas po ng pondo ang lokal na pamahalaan, binababa sa barangay. Ito na naman po tayo, barangay na naman. Umpisahan kasi ni Carlos tsaka ni Mampe. Bawat barangay may imbornal. May mga manhole. Ha? Bago pumasok ang tag-ulan, nakikita niyo na po si kapitan, si kagawad, nagsusundot ng kanal yan. Hindi sumusundot ng kanal yan dahil gusto nila. No? Dahil trabaho nila. Hindi. Kaya nagsusundot o nagpapasundot ng kanal si kapitan at si kagawad, si kapitan at si kagawad. Bakit? Kasi po, may budget po, ang tawag dyan, declogging. Ha? Declogging. Kada imbornal ka, sasaksakan mo, kung di ako nagkakamali, nasa 2,500 yan o 3,000 isang imbornal. Ha? Kung di ako nagkakamali, isang imbornal, ilagay mo na sa 2,500. Maliit po ito, maliit. Susundutin mo si kanal, yung imbornal, tatanggalan mo ng basura. Ha? Tatanggalan mo ng basura. Tatanggalan mo ng mga putik-putik. 2,500 po yun. Kung 2,500, Tapos na magkukuting-ting konti, magpapakuha ng litrato. Na kunyari, sinundot nila si kanal. Nandun si kapitan, nandun si kagawad, nandun yung manunundot ng kanal. Tapos kukuha ng litrato, ipaporward sa ahensya ng gobyerno. Kung sa COA o kung kahino man, no? Ipaporward nila, katunayan, meron silang activities na trabaho. Pansinin niyo mga kaibigan, mga kabarangay. Tignan niyo po yung litang barangay niyo. Bilangin niyo po kung ilan yung manhole. Bilangin niyo kung ilan yung imbornal. Maski na po sa iskinita, sa ali, yung iskinita, tignan niyo may imbornal doon, may kanal na sundutan. Ang litang barangay niyo, may 50 kayong manhole eh. Tignan niyo po. I-multiply niyo po yung 2,500 times 15 imbornal. Kalaking pera, di ba? Magkano lang ang gastos? Babayaran lang susundot ng kanal. Kung 2,500 yun, dalawa susundot. O di, bigay mo na 1,000 dun sa dalawang manunundot. Di, may matitira 1,500.
O, sa 1.5, sa 50 manhole. Di ba? Gaano kalaki nakupit ni kupitan at ikagawat. Minsan nag-aaway pa, hindi pa parehas ang hatian. Oh. Eh kung susundot ka, at talagang gagastusan mo ang pagsundot o pagdedeklag ng isang invernal, meron kang gamit. Yung iba po gamit, kawayan lang eh. Tsaka ilang sako, tsaka pala eh. Pero talagang yung susundutin mo, lilinisin mo. Hindi. Hindi ganun ang trabaho. Pinipitsa po yan, kaya kita nyo resulta. Baha. Kasi kinukurap yung pondo eh. Oh. Sabi nga malaki role ng barangay, lalo na ngayon nagbabaha na ganito. Doon pa lang sa barangay, tapos na problema. Basura mo, ilagay mo sa isang lalagyan, hintayin mo yung truck ng basura para magtapong ka ng basura. Dati, nung panahon ni Marcos, yung matandang Marcos, Ferdinand Marcos Sr., may ordinansa rin eh. Meron po ang ano dyan, may presidential degree. Kapag nagtapong ka ng basura, nahuli ka ng Metrocom, daling ka sa krami. No? Pag ano ka, pagbubunutin ka ng ano, pagbubunutin ka ng damo. No? Sabi ni Pero, kung pa sa Sinto, Sir, pa-shoutout kay Junior Jacinto, birthday po niya ngayon, nanonood siya ngayon. Happy birthday kay kay Junior Jacinto. Oh, birthday niya ngayon, nanonood daw. Salamat sa panonood, no. Ito maganda po yung pinag-uusapan natin, no. Kasi problema eh. Ang laki ng problema sa baha. Kahit sino yata maging presidente ng Pilipinas, eh, no. Walang tawag dito. Walang sistema. Walang tamang pamamaraan, walang tamang direksyon. Paulit-ulit yung problema natin. Siguro, national government, puntuan nyo muna yung mga sumisira ng ating bundok at gubat. Tingnan nyo po yung, ulitin ko po sa Rizal pa lamang tayo nag-uusap yung reklamo. Sa Barangay Tayuman, San Carlos, Binangonan, Rizal. Buong Rizal po, papansin nyo, Antipolo Rizal, sila yung tinamaan talaga kasi wala nang ano yun. Yung tubig, imbis nandun po sa bundok na sinisip-sip ng mga punot halaman, wala eh. Eh siyempre, kinalbo mo yung bundok, pinatag mo, tinanggal mo yung mga punot halaman. Natural, wala na sisip-sip sa mga tubig, ulan, na nanggaling po sa bundok. Bababa yan. Bababa na po yan sa komunidad. Resulta baha. Resulta baha. Resulta sakuna. Sabi nga ni Kajik, pag nagawa na katandem ko si Kajik lagi sinisisi si climate change No? Lahat ng sakuna, kasalanan may climate change. Eh, nung parang may climate change, may tag-init eh. Eh ngayon, sumobra naman po yung tag-init. Eh, asan po yun natin? Asan po yung magiging sistema ng pamamaraan para kapag ganitong bumabagyo, no? Eh, wala po namamatay, walang nasisiraan ng ari-arian. Eh, parang itong Kikibuloy, mukhang hindi binagyo si Kibuloy, no? No? Mukhang sa Davao, mukhang tahimik eh. Mukhang andun pa rin yung rally, parang walang bagyo doon. Siguro may sistema yung mga yung drainage system nila, may sistema. Eh dito, wala ba? Ay nako mga kaibigan, no? Eh, pag hindi tayo natuto, eh lahat tayo apektado kapag ganitong may bagyo. Muli nagpapasalamat tayo, no? Kay Ma'am Pep, Pineda Nicodemus, kay RV, no? Sa mga, yung paumahin, no? Hindi ko na-share. Mandi ako mag-share. Oh, eh, syempre po, sa lahat ng manonood, makikinig, eh, like niyo po itong programa namin sa Kakampi Online. Lahat. O tapos, panoorin nyo kami. Subscribe nyo.
Tapos sa YouTube, panoorin nyo kami online. Lalo na po yung lingkod. Meron tayong YouTube channel ngayon. Yung ating shout out kabayan, ni Kiko Ansures. No? Wala tayong oras. Basta naisip natin mag-live, magla-live tayo. Muli mga kaibigan, ito si Jun Ansures, Kiko Ansures sa programang Gulpe di Gulat, Kakampi Online, mabuhay po sa bayan ng Pilipinas. Ingat po kayo, ingat tayong lahat. Salamat RV, mabuhay ka. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwalit